Hindi naman maitatanggi na karamihan sa mga Pilipino ay galit na kay Ralph Recto. Pinagre-resign na nga ito ng taong bayan at may naglakas loob na nga na sabihin at manawagan na dapat ang mag-resign itong si Ralph Recto. Ayon kasi sa post ni Dr. Tony Lechon, Executive Secretary Ralph Recto must resign. Number 1, defunding of PhilHealth. Number 2, failure to reduce excise tax on diesel and gasoline. Number 3, author of EVAT, pahirap sa tao. Ang mga punto nga na ito ay tumutukoy sa mas malawak na usapin ng healthcare funding, mataas na presyo ng langis at ang buwis. Mga isyong direktang nakaaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. At hindi lang yan, nakakapasok lamang na balita ang economic manager at ang executive secretary na si Ralph Recto abay number 1 na pumirma sa nag-o-oppose ng kahit anumang wage bills. Abay tutol sila sa kahit anumang pag-uusap sa pagtaas ng sahod. At ang pangalawang punto, tutol sila sa kahit anumang reform about wage setting. Number 1 at isa sa mga pumirma dito ay si Ralph Recto. Ay sino ba namang hindi magagalit dito kay Ralph Recto? Eto, panoorin natin ang video. Congressman, ba't naman po nagkaganoon? Why do you think this is being stalled and who should be accountable? Because we are already in the midst of a crisis. Yes. Napaka-urgent na po nito. Marami na pong umaaray kahit ang middle class. Tama. Diretsahan ang economic managers and also Executive Secretary Ralph Recto. The economic managers are firmly opposed to any wage bills. Take note of that. Sila mismo nagsabi nito ang mga economic managers natin, that means DOF, DepDev, and other agencies, sila mismo nagsabi, tutol sila sa kahit anong pag-uusap sa pagtataas ng sahod. That's one. And second, tutol sila sa kahit anong reform about wage setting. Magkaibang bagay kasi yun. Walang plano. Tapos, kung babalikan natin, during the 19th Congress, isa sa mga pumirma opposing the wage increase is no other than then DOF Secretary Ralph Recto. Ngayon, same din yan. Alam mo, nagdidili-dali. Marami lang palusot Ayaw pang aminin na isa siya talaga sa mga tumututol dito sa pagtataas ng sahod o anumang pag-uusap sa pagtataas ng sahod. And what's striking is, Pauline, wala tayong marinig na kahit mula sa presidente mismo. Yes. Yan yung panawagan ng mga manggagawa. 2 taon na lang ang natitira sa termino ni Pangulong Bongbong Marcos. But not even once, kinausap ang grupo ng mga manggagawa. And pag tinignan mo, kinausap na, parang walang pakailam. Meetings na ang naganap with the business groups, big business groups, and the chambers. Pero not even once kinausap o kinonsulta man lang yung mga manggagawa. So that's really striking. Kasi it reflects the policy direction of the administration. The policy direction of the administration is to protect businesses. There's nothing wrong with protecting businesses. But the problem is, you are not even talking with workers, especially minimum wage and middle income earners. As you can see, walang malinaw na intervention ng gobyerno sa mga minimum wage and middle income earners other than what they boast na ayuda. Kaya nga galit na galit yung mga manggagawa, especially the middle income earners, because workers are overworked, overtaxed, but they are underpaid and underserved by the government. So kaya malaking problema yan. So sinong dapat nating sisihin? Number 1, the economic managers. Yes. Number 2, Executive Secretary Ralph Recto. And number 3, the President himself. So as usual, ano pa bang aasahan natin dito sa author, sa may akda ng EVAT na ito na nagpapahirap sa mga Pilipino? Itong si Recto, hindi naisip yung buhay ng mga Pilipino kasi mayaman na sila Ito pa nga ang sabi ni Representative Eli San Fernando, ang sabi niya, PBBM at Executive Secretary Ralph Recto, nagmumukha lang kayong tanga sa pagbati ninyo ngayong Labor Day.
Ang kailangan namin, itaas ang sahod, buwagin ang provincial rate at tanggalin ang VAT or value added tax. Ang katotohanan niya ay galit na ang mga nasa laylayan. Sobrang pahirap na kasi yung pagtaas ng gasolina, ng kuryente, bigas at mga pangunahing bilihin ngayong administrasyon na ang daming binabayaran na taxes sa gobyernong ito na halos wala nang matira sa sahod ng mga manggagawa. Tingnan mo itong komento ng netizen ang sabi niya, hindi lang basta resign. Kahit anong posisyon sa gobyerno, di na dapat makapasok yan. Pahirap lang yan sa mamamayan. Galit yan. Ato pa sabi ng isa, dapat talagang mag-resign na yan. Kasi ginawa patuloy executive secretary ni Bangag. Doon pa lang sa Maharlika Investments issue, ay dapat wala na yan sa gobyerno. So ayun, galit na ang mga mamamayang Pilipino na dapat nga daw tinatanggal na sa gobyerno ang pahirap sa mga Pilipino. Kasi parang mas pinapaboran pa nila, honestly, ang mga negosyante kaysa mga manggagawang Pilipino. Hindi ba dapat yung nasa gobyerno na ating ibinoto, ay dapat sila yung gumagawa ng solusyon para sa ikagaginhawa ng mga Pilipino, ay hindi. Alam mo yung nagmamakaawa na tayo, pakinggan tayo, yung mga hinaing natin para naman tayo makaluwag-luwag. Ay kaso hindi. Ang nangyayari pa yata, ay wala. Wala, may boses tayo pero hindi tayo pinapakinggan. Ang mga hinaing natin bilang manggagawa ay mas pinapaboran pa ng gobyernong ito. Ang mga negosyante talaga. Kung ang hinaing at panawagan ng taong bayan ay mag-resign na, itong si Ralph Recto, ang tanong, kaya ba niyang mag-resign? Parang hindi. Parang hindi niya kayang mag-resign. Doon pa nga lang sa naging hearing nila, kaharap si Senator Bongo, ang sabi ni Recto kay Senator Bongo, wag mo kaming utusan. Diba ang kapal? Anong gagawin? Kayo lang ang masusunod dyan. Lahat ng gusto ninyo, lahat ng papabor sa inyo, abay pakinggan nyo rin ang taong bayan. Imaginein mo may isang tao ng kongresista na gumagawa ng paraan para sa ating mga Pilipinong manggagawa, para guminhawa naman kahit papaano ang buhay ng mga Pilipinong manggagawa. Ang tanging hinaing lamang na magtaas ng sahod o kahit ibaba na lang yung tax. Sabi nga ni Representative Elisan Fernando, ay parang wala tayong mapapala sa kanyang ginagawa, sa kanyang panawagan. Sabi pa niya, di ba? Parang tumututol ang economic manager, ang executive secretary na si Ralph Recto. So ano pang laban ng mga Pilipino? Ano pa ang laban ni Representative Elisan Fernando? Tutol nga daw sila sa kahit anong reform patungkol sa wage setting. Kung maipasama nito, sa final reading, tapos kung huling pirma ay si Presidente, paano kung hindi pirmahan ni Mr. President? At natatakot sa mga negosyante, sa mga elitista. Di wala din. Kawawa talaga ang mga Pilipino, lalong-lalo na ang mga nasa laylayan. Kung kayo ang tatanungin, kaya bang mag-resign na Executive Secretary Ralph Recto bilang panawagan ng mga Pilipino? Ano ang inyong opinion? Abay, i-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like dyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.